Isipin mo ito, ikaw ay nagtitiwala sa isang tao ng iyong buong buhay, ng iyong pinakamahalagang bagay, at pagkatapos, ninakaw niya ito. Pero hindi ito ang kwento ng pagtataksil lamang. Ito ay isang kwento na magbabago ng paraan ng iyong pag-iisip tungkol sa kayamanan, sa katotohanan, at sa tunay na kahulugan ng buhay. At kung ikaw ay makinig hanggang sa katapusan, mauunawaan mo kung bakit ang pinakamapanghalagang na bagay sa mundo ay hindi ang kaaway sa labas, kundi ang kasakiman sa loob ng iyong puso. Manatili ka dahil ang kwento ito ay para sa iyo. Mayroon isang guro, isang lalaki na puno ng karunungan, tahimik ang ugali at malinis ang puso. Hindi siya mayaman sa salapi, pero sa bawat salitang kanyang sinasalita, may bigat na hindi mo mahahanap sa kahit anong aklat. Siya ay naglakad sa maraming lugar, nagturo sa maraming mag-aaral, at ang bawat isa sa kanila ay lumabas na mas magandang tao kaysa noong una silang dumating sa kanya. Ngunit sa lahat ng kanyang mga mag-aaral, mayroon isang partikular, isang binatang matalino, masipag, at tila puno ng potensyal. Ang guro ay nagmahal sa kanya tulad ng sariling anak. Itinuro niya sa kanya ang lahat, ang karunungan ng buhay, ang kahalagahan ng katapatan, at ang sining ng pagiging tao. Isang araw, nagdesisyon ang guro na maglakbay sila ng magkasama. Sabi niya sa kanyang mag-aaral, "Samahan mo ako, marami pa akong gustong ituro sa iyo, mga aral na hindi makikita sa mga salita lamang kundi sa karanasan." At ang mag-aaral ng may buong sigasig at pagmamahal sa kanyang guro ay pumayag ng walang alinlangan. Kaya nagsimula silang lumakad sa mga bundok, sa mga parang, sa mga nayon, at sa bawat hakbang lalong lumalalim ang kanilang koneksyon bilang guro at mag-aaral. Ngunit bago pa man sila lumayo sa simula ng kanilang paglalakbay, may ginawa ang guro na hindi inaasahan ng mag-aaral. Iniabot ng guro sa kanya ang isang maliit ngunit mabigat na supot. "Hawakan mo ito," sabi ng guro, "at bantayan mga maingat. Ito ang ating buong kayamanan." Nang buksan ng mag-aaral ang supot ng konti at tiningnan ng loob, nakita niya ang mga makukurap na bagay, mga bato na parang brilyante, nagliliwanag sa sikat ng araw. Naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad sa kanyang mga kamay. At naramdaman din niya ang isang bagay na hindi pa niya nararamdaman noon, isang kislap ng pagnanasa, isang munting apoy ng kasakiman na unti-unting nagsimulang mag-alab sa kanyang dibdib. Pero tinanggal niya ito sa isip niya. "Ako ang pinagkakatiwalaan ng aking guro," sabi niya sa sarili. "Hindi ko siya bibiguin." At nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. Mga araw ang lumipas. Naglalakad sila sa init ng araw, nagpapahinga sa lilim ng mga puno, at sa gabi, nakikinig ang mag-aaral sa mga salita ng kanyang guro tungkol sa buhay, sa katotohanan, at sa kahulugan ng tunay na karunungan. Ang kayamanan ng mundo, sabi ng guro, ay pansamantala lamang. Ngunit ang kayamanan ng puso at ng isip, yon ay walang hanggan. Ang mag-aaral ay nakikinig, umaasintang oo, at tila naiintindihan. Pero sa ilalim ng kanyang ngiti, ang apoy ng kasakiman ay hindi pa rin namamatay. Sa tuwinan niyang hawak ang supot, naiisip niya, gaano kaya ito kahalaga? Gaano karaming pera ang matatanggap niya kung ibebenta niya ang mga brilyanteng ito? At isang hapon, habang sila ay nagpapahinga sa tabi ng isang malamig na ilog, nakatulog ang guro. Mahinahon ang kanyang mukha sa tulog, walang alalahanin, walang takot, puno ng kapayapaan. At ang mag-aaral ay nakaupo sa tabi niya, hawak ang supot at nakatingin sa tubig. Sa loob ng kanyang isipan, nagsimulang makipagdigma ang dalawang boses. Ang isang boses ay nagsabi, "Wag, siya ang iyong guro. Minamahal ka niya. Wag mong gawin ito." Pero ang isa pang boses, ang boses ng kasakiman, ay mas malakas. "Isipin mo ang iyong kinabukasan, ang pera, ang kalayaan
kalayaan, ang kayamanan. Isa lang itong pagkakataon. Kumuha ka na. At doon, sa isang sandali ng kahinaan, sa isang saglit ng pagkawala ng kanyang sarili, nagawa ng mag-aaral ang isang bagay na hindi niya inaasahang magagawa niya. Kinuha niya ang supot at dahan-dahan, nang walang ingay, tumakas siya mula sa kanyang natutulog na guro. Tumakbo siya. Lumayo siya ng malayo at sa bawat hakbang, parang mas mabigat ang kanyang dibdib. Hindi dahil sa supot, kundi dahil sa kasalanan na kanyang dala. Pero sinubukan niyang huwag isipin ito. Kayamanan na, sabi niya. Kayamanan na ako. At patuloy siyang naglakad hanggang sa makarating siya sa isang bayan na malayo sa kanyang guro. Agad siyang naghanap ng isang alahero, isang tindahan kung saan maaari niyang ibenta ang mga brilyante. Pumasok siya ng may kumpiyansa. Iniabot ang supot at naghintay. Tiningnan ng alahero ang mga bato at pagkatapos, numiti siya. Hindi ito isang ngiti ng galak para sa mag-aaral. Ito ay isang ngiti ng pagtataka. Parang nakakita siya ng nakakatawang bagay. Saan mo nakuha ito? Tanong ng alahero. Mga brilyante, sagot ng mag-aaral. Mga mahahalagang brilyante. Ngunit umiling ang alahero. Anak, sabi niya, ito ay mga piraso lamang ng bubog, mga bato na walang halaga. Walang isa sa mga ito ang tunay na brilyante. Tumigil ang mundo para sa mag-aaral. Mga piraso ng bubog. Bubog lamang. Hindi brilyante. Hindi kayamanan. Walang halaga. At sa sandaling iyon, ramdam niya ang lahat. Ang kahihiyan, ang pagsisisi, ang lungkot, at ang pinakamapait na katotohanan. Niloko niya ang sarili niya. Para sa wala. Ninakaw niya ang tiwala ng kanyang guro para sa mga bato na kahit isang sentimo ay hindi sulit. Lumabas siya sa tindahan ng alahero nang walang masabi. Umupo siya sa daan, hawak ang walang kwentang supot at doon siya umiyak. Hindi dahil sa nawala siyang pera, kundi dahil nawala niya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. Ang kanyang integridad, ang kanyang katapatan at ang tiwala ng taong nagmahal sa kanya tulad ng anak. At nagsimula ang kanyang paglalakbay hindi patungo sa kayamanan, kundi palayo sa lahat ng kanyang pinanggalingan. Mga taon ang lumipas, naglalalakbay siya mula bayan papunta sa iba pang bayan, nagtatrabaho dito at doon, pero hindi makahanap ng kapayapaan. Sa bawat umaga na magigising siya, una niyang maiisip ang mukha ng kanyang guro, ang mapayapang mukha na natutulog sa tabi ng ilog at darating ang hapdi sa kanyang dibdib. Sa bawat dabing matutulog siya, uusigin siya ng parehong tanong. Bakit ko nagawa iyon? Bakit? Sinubukan niyang kalimutan. Sinubukan niyang mag-move on. Naghanap siya ng bagong buhay, ng bagong simula. Pero ang pagsisisi ay parang anino. Lagi itong kasama niya kahit saan siya pumunta. Ang mga tao sa kanyang paligid ay nakakita ng isang lalaking may ngiti, pero sa loob niya ay isang lalaking nagsisisi at naghahanap ng kapayapaan na hindi niya mahanap. Nagtrabaho siya ng husto, nag-ipon siya. Pero kahit anong gawin niya, ang puwang sa kanyang puso ay hindi mapuno. At pagkatapos ng maraming taon, mga taon ng paggala, ng pag-iisip, ng pagsisisi, dumating ang isang sandali ng katapangan. Isang sandali kung saan sinabi niya sa sarili, kailangan kong bumalik, kailangan ko siyang harapin. Kahit pa huwag niya akong patawarin, kailangan ko siyang makita at sabihin sa kanya ang totoo. At nang may nanginginig na puso, nagsimula siyang lumakad pabalik sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang guro, pabalik sa simula ng lahat. Hindi madali ang pagbabalik. Sa bawat hakbang, mas mabibigat ang kanyang paa. Nag-iisip siya, baka dalit na dalit siya sa akin. Baka hindi na niya ako titignan. Baka ipakulong niya ako. Pero nagpatuloy siya dahil alam niya na ang pagsisisi na dala niya ay mas mabigat pa kaysa sa kahit anong parusa na maaring ibigay sa kanya ng kanyang guro. At nang mahanap niya ang guro na nakaupo sa ilalim ng isang puno, tahimik at mahinahon tulad ng dati, naramdaman ng mag-aaral ang lahat ng kanyang emosyon sumabog ng sabay-sabay. Lumuhod siya sa harap ng kanyang guro. Hindi siya makapagsalita. Ang luha ay dumating bago pa man ang mga salita. At nang makaya na niyang buksan ang kanyang bibig, isa lamang ang kanyang nasabi, "Patawarin mo ako." Matagal na katahimikan. At pagkatapos, ang guro ay ngumiti. Hindi ito isang ngiti ng galit.
Hindi ito isang ngiti ng "Sinabi ko na sa'yo." Ito ay isang ngiti ng pagmamahal. Isang ngiti na parang sinasabi nito, "Alam ko," at matagal na kitang pinatawad. Iniabot ng guro ang kanyang kamay at itinaas ang mag-aaral mula sa pagkaluhod. "Upo ka," sabi niya. At doon, sa ilalim ng puno, kausap ng guro ang kanyang mag-aaral ng tulad ng dati. Mahinahon, puno ng pagmamahal, walang galit. "Alam mo ba," sabi ng guro, "na noong ibigay ko sa iyo ang supot na iyon, alam ko na kung ano ang maaring mangyari?" Nagtinginan sila. Nagpatuloy ang guro. "Ang supot na iyon ay hindi kayamanan. Mga piraso lamang ng bubog. Inlagay ko roon upang subukan ang isang bagay. Hindi ang iyong katapatan sa mga bagay, kundi ang iyong katapatan sa iyong sarili, sa iyong mga pagpapahalaga, sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo." Nakinig ang mag-aaral ng buong puso, hindi na nakikipaglaban. "Maraming tao sa mundong ito," patuloy ng guro, "ang naghahanap ng kayamanan sa labas, sa pera, sa ari-arian, sa mga bagay na makikita ng mata. At sila ay tumatakbo, nagtatrabaho, nagnanakaw, nagsisinungaling, naghihirap, lahat para sa mga bagay na pansamantala. Pero ang tunay na kayamanan, ang kayamanan na walang makapag-aalis sa iyo, ay nasa loob mo. Ito ay ang karunungan. Ito ay ang integridad. Ito ay ang kapasidad ng mahalin, magpatawad at maging tao sa kabila ng lahat ng pagsubok." Naramdaman ng mag-aaral ang bawat salita ng kanyang guro, parang pumapasok ng malalim sa kanyang puso. Parang mga binhing itinanim sa matagal ng tuyong lupa at ngayon ay nagsisimula ng tumubo. "Pero guro," sabi niya, "nagawa ko yon. Ninakaw ko. Nantaksil ako sa iyo. Paano mo ako mapapatawad ng ganoon kadali?" At ang sagot ng guro ay isang bagay na hindi malilimutan ng mag-aaral hanggang sa huli niyang hinga. "Ang pagpapatawad ay hindi isang regalo na ibinibigay ko sa iyo. Ito ay isang bagay na ginagawa ko para sa aking sarili. Kapag pinatawad kita, pinalaya ko rin ang aking sarili mula sa bigat ng galit at sama ng loob. Ang hindi pagpapatawad ay tulad ng hawak ang baga at umaasang masusunog ang iba. Sa huli, ikaw ang nasasaktan." Numiti muli ang guro. "At bukod doon, ang iyong pagbabalik dito, ang iyong pagsisisi, ang iyong tapang na harapin ang iyong pagkakamali, iyon ay tunay na ang tunay na karunungan ay nagsimula ng tumubong muli sa iyo." At sa sandaling iyon, naramdaman ng mag-aaral ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Kapayapaan. Hindi ang kapayapaan na nagmumula sa panlabas na tagumpay o kayamanan, kundi ang kapayapaan na nagmumula sa loob. Ang kapayapaan na nararamdaman mo kapag ikaw ay tapat sa iyong sarili, kapag tinanggap mo ang iyong pagkakamali, at kapag naranasan mo ang biyaya ng pagpapatawad. Mula sa araw na iyon, nagbago ang mag-aaral. Hindi ito isang biglang pagbabago, tulad ng isang drama kung saan bigla kang naging perpekto. Hindi, ito ay isang mabagal, matiyagang proseso. Ang araw-araw na pagtili na maging mas mabuting tao kaysa kahapon. Nagsimula siyang mag-aral muli, hindi lamang ng mga aklat, kundi ng buhay mismo. Nagsimula siyang maglingkod sa iba, magbigay ng oras at lakas para sa mga nangangailangan. At sa bawat pagkakataon na matukso siya ng kasakiman, na marinig niya muli ang boses na, "Isipin mo ang iyong sarili lamang." Naalala niya ang supot ng mga peking brilyante at ang aral na kasama nito. Natutunan niya na ang kasakiman ay isang panlilinlang, isang pangako ng kasiyahan na hindi nito kailanman matutuparan. Ang kasakiman ay nagsasabing, kapag mayroon ka na nito, magiging masaya ka na. Pero sa katotohanan, ang kasakiman ay tulad ng pag-inom ng alat na tubig kapag nauuhaw, mas lalong nauuhaw ka. Walang sapat para sa isang taong puno ng kasakiman. Kailanman ay hindi maaabot ang sapat. At natutunan din niya ang isa pang aral, ang aral tungkol sa tiwala. Naisip niya kung gaano kalaking tiwala ang ibinigay sa kanya ng kanyang guro, hindi lamang sa pagtitiwala ng supot, kundi sa buong relasyon nila bilang guro at mag-aaral.
At naisip niya kung gaano karaming beses sa ating buhay ay ibinibigay ng mga taong nagmamahal sa atin ang kanilang tiwala at kung gaano kadaling sirain iyon sa isang sandaling kahinaan. Ang tiwala, tulad ng salamin, ay kapag nasira, kahit ayusin mo pa, makikita mo pa rin ang mga bitak. Pero natutunan din niya, at ito ang pinakamagandang aral, na ang ilang tao, tulad ng kanyang guro, ay may pusong sapat na malaki para sa pagpapatawad kahit sa mga bitak, na ang pagmamahal ay hindi isang transaksyon. Hindi ito mahal kita kung mabuti ka. Ang tunay na pagmamahal ay mahal kita at dahil mahal kita, pinapatawad kita at naniniwala pa rin akong magagawa mong maging mas maganda. Habang tumatagal ang kwentong ito sa iyong isipan, nais kong tanungin ka ng isang bagay at sagutin mo ito ng tapat para sa iyong sarili, hindi para sa akin. Sa iyong buhay ngayon, mayroon ka bang isang supot ng peking brilyante na hawak mo? Isang bagay na akala mo ay kayamanan, baka pera, baka katanyagan, baka isang relasyon na nakabatay sa maling pundasyon na sa katotohanan ay walang tunay na halaga? At mayroon ka bang isang guro, isang magulang, isang kaibigan, o isang taong pinagkatiwalaan mo na naghihintay sa iyo na bumalik at maging tapat? Dahil ito ang katotohanan at pakinggan mo ito ng mabuti. Hindi mo kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal at pagpapatawad. Kailangan mo lamang maging tapat. Kailangan mo lamang ang tapang na harapin ang iyong mga pagkakamali at ang determinasyon na lumago mula sa mga ito. Ang tunay na karunungan ay hindi ang hindi kailanman nagkakamali. Ang tunay na karunungan ay ang matuto mula sa bawat pagkakamali at maging mas magandang tao dahil doon. At tungkol sa kayamanan, nais ko ring pag-usapan natin ito ng mas malalim. Dahil nabubuhay tayo sa isang mundo na araw-araw ay sinasabihan tayo na ang tagumpay ay nasusukat sa pera, sa ari-arian, sa bilang ng mga tagasunod sa social media, sa laki ng iyong bahay, sa ganda ng iyong kotse. At dahil dito, marami sa atin ay nagtatakbo, nagtatrabaho ng walang hinto, naghahanap ng mga shortcut, minsan ay nakikipagkompetensya sa mga paraan na hindi naaayon sa ating mga pagpapahalaga. Lahat para sa kayamanang ito na ipinangako ng mundo. Pero pag-isipan mo ito, sa dulo ng iyong buhay, kapag tumingala ka sa kisame at nagbibilang ng iyong mga araw, ano ang iyong iisipin? Iisipin mo ba ang lahat ng pera na iyong nakuha? Iisipin mo ba ang iyong pinakamahusay na kotse? O ang pinakamalaking deal na iyong naisara? O iisipin mo ang mga tao, ang mga mukha ng mga taong nagmahal sa iyo, ang mga sandali ng tunay na koneksyon, ang mga beses na nagawa mong magpabago ng buhay ng ibang tao, ang mga pagkakataon na naging tapat ka sa iyong sarili kahit mahirap? Ang sagot ay malinaw at alam mo na ito sa iyong puso. Ang guro sa kwento ito ay hindi lamang isang karakter sa isang kwento. Siya ay kumakatawan sa lahat ng bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Ang karunungan, ang pagmamahal, ang integridad, ang kapayapaan ng puso. At ang mag-aaral, siya ay tayong lahat. Tayong lahat ay may mga sandali ng kahinaan. Tayong lahat ay may mga pagkakataon na naakit tayo ng kasakiman, ng takot, ng pagnanasa. Tayong lahat ay may mga supot ng peking brilyante na hawak natin ng akala nating kayamanan ang laman. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa iyong supot? Ang mag-aaral sa kwentong ito ay nagtagal ng maraming taon bago bumalik. Maraming taon ng pagsisisi, ng paggala, ng paghahanap ng kapayapaan na hindi niya mahanap. Huwag kang maging katulad niya sa aspetong yon. Huwag kang mag-atubiling harapin ang iyong mga katotohanan. Huwag kang mag-antay ng maraming taon bago gawin ang tamang bagay. Dahil ang bawat araw na ipinagpaliban mo, ang pagbabalik sa iyong mga pagpapahalaga ay isang araw na nawala mula sa iyong buhay. Isang araw na maaari sa ng puno ng tunay na kapayapaan at kagalakan. Ang tunay na kayamanan ay hindi nangangailangan ng napakaraming oras para makuha. Hindi ito nangangailangan ng tamang koneksyon o tamang pagkakataon. Ang tunay na kayamanan ay nasa pagpiling gagawin mo ngayon. Ang pagpili na maging tapat, ang pagpili na magpatawad, ang pagpili na magmahal ng walang kondisyon, ang pagpili na maghanap ng karunungan at hindi lamang ng kaalaman. Kaalaman ay kung alam mo na ang tubig ay mainit,
Karunungan ay hindi mo ito hahawakan. Kaalaman ay nagbibigay ng impormasyon. Karunungan ay nagbibigay ng direksyon. At sa mundo ngayon na puno ng impormasyon, na puno ng mga kwento, mga balita, mga opinyon, mga payo, ang pinakabihirang bagay ay hindi na impormasyon. Ang pinakabihirang bagay ay karunungan, ang kakayahang gamitin ang kaalaman upang mabuhay ng may kahulugan at integridad. At ito ang naging resulta para sa mag-aaral. Matapos ang lahat ng kanyang naranasan, ang pagdanakaw, ang pagtakas, ang mga taon ng pagsisisi, ang pagbabalik, ang pagpapatawad, naging guru din siya, hindi sa formal na paraan, kundi sa paraan na ang buhay niya mismo ay naging isang aral para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Nagsimula siyang mamuhay ng may integridad at ang mga tao sa kanyang paligid ay nakakita nito at na-inspire. Nagsimula siyang magbigay ng walang pag-asa ng kapalit at ang mga taong tumanggap ng kanyang pagbibigay ay naging mas mapagbigay din sa iba. Nagsimula siyang magpatawad at ang mga taong nakita ang kanyang pagpapatawad ay natuto rin kung paano magpatawad. Ito ang tunay na kayamanan. Ito ang kayamanang hindi mananakaw, hindi mababago, hindi mauubos. Ang kayamanang ipinamamana mo sa bawat tao na iyong naaapektuhan, hindi sa salita, kundi sa paraan ng iyong pamumuhay. Bago ako magtapos, nais kong bigyan ka ng isang simpleng hamon, isang bagay lamang na maaari mong gawin na yon, hindi bukas, na yon. Isipin ang isang tao sa iyong buhay na mayroon kang hindi naayos na relasyon. Baka may hindi ka napatawad, baka mayroon kang hindi hinini ng tawad, at ngayong gabi, gumawa ng isang hakbang kahit maliit patungo sa pag-aayos ng relasyong iyon. Dahil baka ikaw ay katulad ng mag-aaral sa kwentong ito, nagdadala ng bigat na hindi mo na kailangang dalhin pa. At kung ang kwentong ito ay nag-iwan ng anumang bagay sa iyong puso, isang tanong, isang pagninilay, isang inspirasyon, ibahagi mo ito sa iyong mga kaibigan at pamilya dahil marahil mayroon sa kanila na nangangailangan ng kwentong ito ngayon. Marahil mayroon sa kanila na nagdadala ng kanilang sariling supot ng mga peking brilyante at hindi pa alam kung paano ito ibitin. I share mo ang video na ito, hindi para sa amin, kundi para sa kanila. At kung mayroon kang gustong sabihin, anumang nararamdaman mo, anumang aral na iyong natanggap mula sa kwentong ito, iwan mo ito sa comments. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Gusto naming malaman kung paano naaapektuhan ng mga simpleng aral na tulad nito ang iyong buhay. Dahil sa huli, tayong lahat ay mga mag-aaral. Sa paaralan ng buhay, walang graduation. Palagi tayong natututo, palagi tayong lumalago, at palagi tayong may pagkakataon na maging mas magandang bersyon ng ating sarili. Huwag mong sayangin iyon. Huwag mong hayaang ang tasakiman, ang takot, o ang pag-aalangan ay maging supot ng peking brilyante na magdadala sa iyo palayo sa tunay na kayamanan ng iyong buhay. Salamat sa iyong pakikinig. Hanggang sa muli.